Tawag sa pagsamba. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Sa lahat ng tao, may suliranin, at sa pagkakalugmok, sa panghihina ay kanyang hahangoy. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panimulang awitin. And a baby's low cry, and the star rains its fire. Beautiful sing for the manger of Bethlehem cradles a king. There's a tumult of joy for the wonderful birth, for the virgin sweet boy is the Lord of the earth. Oh, the star reigns its far while the beautiful sing, for the manger of Bethlehem cradles a king. The light of the star by the ages impaired, and that song from afar has wept o'er the world. Every heart is aflame and beautiful sing in the homes of the nations that Jesus is King. We rejoice in the light, and we echo the song that found through the night from the heavenly throne. I will shout to the lovely evangel they bring, and we greet in his cradle our Savior and King. Tayo po'y manalangin. Sa kabanalan at katahimikan ng gabing ito, ay tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyong kadakilaan at kabanalan bilang aming Ama sa Langit. Salamat po sa walang sawang pagtingin sa aming kapakanan, sa proteksyon, pag-iingat at pagsama sa aming mga lakarin, at sa pagbuhos ng iyong mga biyaya sa amin, kahit na sa maraming panahon ay hindi kami naging karapat-dapat sa mga bagay na ibinibigay mo. Patawarin mo kami, Panginoon, kaya't dalangin namin na higit mong higpitan ang paghawak mo sa aming mga kamay at pag-akay mo sa amin. Samahan mo po kami sa pagpupuri namin sa iyo sa gabing ito na laan para sa kalwalatian mo. Ito ang aming panalangin sa inyong matamis na pangalan. Amen. Good evening! Ayan, pang-alan na tayong gabi ngayon. Pang 8 days na tayo ngayon. Isang tulog na lang. So, isang gabi na lang po yung ating bubunuin. December 24, ang in charge ay ang Vesper Choir. Ngayon ay ang mga MYAF, UMYAF ang in charge. Salamat sa mga nagkaloob ng kanilang Share a Joy. Natapos din po kanina ang Christmas party ng ating Bible Study Group and ating care group nakatanggap ng inyong mga ipinagkaloob sa Share a Joy. And then po sa Christmas service natin with everybody's birthday, December 25, alas 9 po tayo, sa Huwebes na po ito. Yan. Yung ating covenant, December 31, 5 p.m. Ayan, bago tayo mag-New Year, magkatipon-tipon muna tayo dito to end up the year 2025.
bilang covenant service po natin yan. And the next Sunday, January 4, 2026, yan naman po yung isineselebrate natin, My Gift to Jesus with a Special Offering. Yan kasi yung Three Kings. Yan, kaya siguro yun may ganun ang ating napaka-biblical talaga ang ating mga ginagawa sa St. Paul. The Gift to Jesus. Yan, kung wala na po, yung mga magki-Christmas Institute ay na-orient na po sila, na-screen na po sila nung gabi ng linggo, at meron po silang walong delegado, at alis sila ng after lunch ng December 26 up to December 30 po sila. Yan. So, kung wala na po, tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan. Ang ating pong teksto, batayan ng ating pagbasa sa gabing ito ay matatagpuan sa Ebanghelyo sa Mateo 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Aming patnubay at liwanag sa daan. Salita mo'y aming patnubay at liwanag sa daan. Amen. Tinatawagan ko po ang Maya para sa mensahe ng awit.
Magandang gabi po sa ating lahat. Isang munting sanggol na nagbibigay kapayapaan dito sa atin. Pang huling 2 araw na lang po at tayo ay mag-celebrate ng biyaya ng Panginoon sa atin. Paalaala sa atin na sabi nga, isang munting sanggol ang biniyaya sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan dito sa lupa. Ang ating pong leksyonaryo o mensahe ay pagbabatayan po natin ay yung binasa po ni Pastor. Isang maiksing verse at ito po, uulitin ko sa inyo. Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sabi dito, take my yoke upon you. Tapos, learn from me. Dito sa verse na to, napakaiksi, pero may striking praise ako na nag-hit sa akin. At ito yung learn from me. Sabi ng Panginoon, matuto kayo na nanggagaling sa akin. Learn from me. At ngayong gabi, pinag-uusapan natin ay gentleness, pagiging mahinahon. At sabi dito sa versikulo natin, learn from me. Dito, pinakilalan ni Jesus ang kaniyang sarili bilang maamo. Sabi niya, maamo, hindi marahas, mapagpakumbaba, hindi mapagmataas. Siya ay isang tao, nagkatawang tao. Kaya dito sasabi ko, siya ay isang tao na katulad natin, na banayad at mapagkalinga. Sa kabila ng siya ay anak ng Diyos, alam natin, may kakayahan siya, may kapangyarihan siya. Ngunit, nagtiis siya ng mga pasakit nang nandito siya sa mundo at kanyang pinagtagumpayan. Nagkatawang tao siya. Nang sinabi niya ang bersikulong ito, siya ay isang tao. Naranasan niya ang mga naranasan natin ng mga tao. Una, meron nakalagay sa verse na nagalit din siya. Nagalit siya sa harapan ng templo at pinagtataob niya ang mga mesa na ginagamit ng mga mangangalakal. Pangalawa, nakaramdam siya ng takot. Natakot din ang ating Panginoon. Matinding takot. At ito ay inilapit niya sa ating Panginoon. Ito ay nang dasal siya sa Garden of Gethsemane. Takot siya. At ang sabi nga doon, Lord, may this cup, yung saro, nawa, ay i-pass over sa kanya. Kaya dito, sabi ko, ang Panginoon, alam niya kung ano ang nararamdaman natin. At pinagdaanan niya kung ano ang mga pinagdaanan natin. Ngunit, dahil sa kanyang paglapit sa ating Panginoon at sa presensya ng Panginoon, nagtagumpay siya. Tao siya. May kakayanan siya. Pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Dahil bahagi din ng kanyang katauhan ay siya ay isang Diyos. Pero siya ay nagpakumbaba bilang tao at lumapit sa Diyos nating Ama. Kaya doon sa verse ng Matthew din,
sa 42, kaya sabi niya, Lord, Ama, kung hindi maaaring maialis ang kopa ng paghihirap kong ito, ang sabi niya, mangyari nawa ang iyong kalooban. Tinanggap niya lahat ang mga pasakit nito, at kung hindi niya tinanggap ito, ano kaya ang kalagayan natin sa ngayon? Kaya yung unang talata sa verse, bago ito natin pinagbabatayan, ang sabi doon sa 28, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa buhay, sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Learn from me. Ang sabi niya sa verse na ito. Sabi nga ng ating Panginoon, sa panahon natin ngayon, sa mga pagsubok, at sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, gumaya tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos. At iyon, ang kahilingan din ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung maaari, learn from me. Ano nga ba ang salitang gentleness? Kasi sabi dito, ang Diyos daw ay maamo. Pero, ang gentle spirit, kung titignan nyo, no, sa survey, tanungin mo, ano ba ang ibig sabihin? What do you think of the world na gentleness? O pagiging pagpapakumbaba? O mahinahon? Sa mundo natin ngayon, lalo na sa business, pag ikaw ay kimi, yung walang kibo, people will think of you na mahina kang klaseng tao. Lalo na sa business world. At ang gentleness, yung iba naman, they will think of na it is a good adjective for animals. Maamong aso, maamong tupa, maamong kabayo. Pero walang sinabing maamong tao. Minsan, pagka may kasalanan ka, hindi ka kibo, minsan i-describe ka pa ng tao eh. Ang sasabihin sa'yo, ba't hindi ka kumikibo dyan? Para kang maamong tupa. Hindi maamo ka, kundi para kang maamong tupa. Gentleness is compared or used as an adjective to describe animals sa kapanahunan natin ngayon. Pero dito, sa ating Panginoon, ito ay napakagandang halimbawa ng isang tao. Ito ay biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. And it is one of the fruit of the Holy Spirit. Marami na tayong natutunan ng fruit of Holy Spirit. At ito nga ang ikawalo. Gentleness, sabi nga, sa ating kultura, hindi masyadong iniisip. Sa kultura natin, lalo na sa business, kailangan yung assertiveness, yung prangka ka. Kailangan maging prangka ka, mapilit ka sa mga inaalok mong mga produkto. Meron kang paninindigan, ipipilit mo yung anong alam mo. At sabi, ang gentleness then is forthrighteousness, yun nga yung prangka, are more highly valued sa ating kapanahunan o sa ating kultura ngayon. Iyon ang traits ng isang tao na maganda sa kapanahunan natin. Kailangan smarty ka, prangka ka, at may paninindigan ka sa iyong prinsipyo. Ang problema, tama ba yung prinsipyo mong pinaglalaban? Yes, sa pananaw ng mundo,
especially sa business world. Ang salitang gentleness at kahinahunan ay isang kahinaan ng tao sa panahon natin ngayon. But in God's eyes, ang walang kupas na kagandahan ng kahinahunahan ay napaka-valuable sa Kanya. It is a great work in God's sight. Sa pananaw ng Panginoon, ang mga taong marunong magtimpi. Sabi nga huwag kang magagalit kaagad. Mag-isip ka muna, think. Before you talk, before you click, lahat ng mag-aano mo, hindi porke hindi ka nag-react, talo ka. Yung iyong pagiging silent, it means a great thing from God. Sa Philippians din, sabi, hindi lang dito sa verse na to, sa mata ng Panginoon, importante ito, at sa verse na sinabi dito, learn from me dahil ako ay maamo at mababang loob. Sa Philippians din kay Paul, ang sabi niya dito, rejoice in the Lord always. I will say rejoice. Let your gentleness be evident. Makita ang kahinahunan sa bawat isa sa atin. A very nice passage. Let your gentleness be evidence. Ito ay napakaganda lalo na kung meron tayong pagpupulong o meron tayong mga planning na ginagawa. Sa mga pagpupulong na ito, kung meron mang nag-oppose sa idea mo, huwag kang magre-react agad. Makinig ka. Dahil it doesn't mean na yung idea mo na ibinigay ay talo. Ang isipin natin, baka meron siyang maidadagdag na mas maayos sa sinasabi mo. At kung ito ay sasabihin mo ng merong kahinahunan, hindi galit, hindi retaliation agad. Kung masasabi mo to ng may kahinahunan, you will meet at one point. Napakaganda na meron kang kahinahunan sa buhay mo. Sa mga meeting, ganyan nangyayari. Sabi nga, rejoice dahil you have to concentrate. Ano ba ang pinagmimitingan nyo? I know you will have one common goal sa mga pagpupulong. Sabihin na natin sa church, pag nagpulong tayo sa council, it is not to break the plan of the other one, but it is for the glory of God. Isa lang ang common purpose ng bawat isa sa atin. Yung common joy na yun. Kaya sabi doon, rejoice. I say rejoice and show your gentleness to everyone. Kasi ang plano natin pag may meeting is to resolve a problem or to make plan. Lahat tayo, iyan ang kagustuhan natin. Kahit ito sa church, sa isang corporate o kung ano man pagpupulungan, isa lang. You have a common goal at ito ay maiayos at magkaroon ng plano. Hindi para tignan natin yung differences na idea natin. Kasi tignan natin baka may idadagdag ang ating kapatid na iba at ito ay ating mapagsama-sama para magkaroon ng maayos at mas magandang kahihinatnan. Pangalawa, sabi nga dito, lagi sinasabi niya, pag ikaw ay mahinahon, pag ikaw ay nagsalitang mahinahon, minsan, they will think, may reason ka. Your idea has a reasonable plan.
At kung may nag-oppose sa'yo at sinabi sa'yong mahinahon, hindi ibig sabihin na na-compromise kung ano yung talo ka, yung ba, na-compromise kung ano yung idea mo. Kung hindi, the truth may be defended by the idea of the other group. Nung isang tao na nagbibigay ng suggestion, maaaring ito ay magdagdag pa upang sa isa-isa kakabuti ng mga natin, ng idea natin. Kaya dito, pero lagi nga sa mga meeting, nakalagay dito na, siyempre, be still and always pray. Na yung ating mga iniisip ay talagang maano natin sa ating Panginoon o anumang ang ating purpose sa meeting na iyon. Ano ba magiging benepisyo kung ikaw ay isang mahinahon na tao? Ang sabi dito, ang pagiging mahinahon ay nagbibigay ng kapayapaan. Nagiging maayos ang pag-uusap at iwas o malayo sa mga alitan. Pangalawa, nagpapalakas ng kumpiyansa dahil kadalasan kung ikaw ay magsasalita ng may kahinahunan, pakikinggan ka. Mapapakinggan yung side mo. Pangatlo, ito ay nagtuturo ng pagiging pakumbaba. Sila yung madaling matuto. Kasi madali rin silang tumanggap ng kamalian nila. Dahil sabi ko nga, kung hindi mo matanggap yung mali mo, hindi ka matututo. Dahil igigiit mo kung ano yung gusto mo. Dahil alam mo, tama ka eh. Minsan yan ang kadalasan kong sinasabi sa anak ko. Listen first, then accept, at tsaka mo i-digest. Hindi yung kaagad-agad, nakasagot ka, nagre-reason out ka kaagad. At ito rin sila ang mga taong makikita mo na nagkakawang gawa. They could give comfort. Hindi yung kawang gawa na magbibigay sa iyo ng something, pero kung sa panahon ng iyong suliranin, sila yung makakapag-comfort sa iyo. Lalapit ka ba sa isang taong alam mo medyo masungit? O kaya walang panahon? De siyempre, yung alam mo na makakausap mo na maayos. Nagpapalagyo ito ng isang karakter ng tao. Tanda na lumalago ang bawat isa sa atin. Kung marunong tayong makinig sa kapwa natin at lalong-lalo na sa Panginoon. At ito ay nagpapakalma. Kung meron mang alitan, may lalapit sa iyo, hindi kampi-kampi, kailangan kausapin na mahinahon at alam ko, mawawala yung stress. Yung emotional burden natin, mawawala. Dahil magmi-meet tayo sa isang point. Ito rin ay nagbubukas ng pintuan para sa pagbabago sa bawat isa sa atin. Kaya, sa gabing ito, ang pagiging mahinahon, gentleness, is hindi kahinaan. Sasabihin kong hindi kahinaan dahil ito ay isang lakas na kaloob ng Espiritu Santo na makayanan mong makontrol ang iyong sarili emotionally. At dahil dito, mas magiging epektibo ang bawat isa sa atin sa pangunguna, sa pagpapayo, sa pagtuturo, at higit sa lahat, magiging daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos. To God be the glory. Tinatawagan ko po ang kapatid na Rodel at Kim para sa tanging paghahandog.
Panginoong Diyos, salamat po sa mga biyaya na iyong ipinagkatiwala sa amin. Narito po, O Diyos, sa iyong paanan, amin pong inihahandog upang iyong pagpalain. Higit, O Diyos, ang mga nagkaloob nito. Nawa, Panginoon, manatili sa aming mga puso, tulad ng mensahe ng buhay, na meron kaming kahinahunan sa paggamit ng mga kayamanang ipinagkatiwala mo sa amin. Salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin. Amen. Come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born a King of angels. Let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Join the citizen of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng mensahe, ang iyong regalo na meron kaming kahinahunan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na ang bunga ng Espiritong ito, kung nananahan sa aming mga puso, anuman yung darating, anuman yung mga hadlang, anuman yung nagiging sitwasyon na aming kinakaharap, naroon, O Diyos, ang kahinahunan ng aming mga puso, dahil sa iyo nagmula ang lahat ng ito. Mula pa nung unang gabi, O Diyos, na naririnig namin ang iba't ibang klase ng bunga ng Espiritu, hanggang sa gabing ito at kinabukasan. O Diyos, ang siyam na regalo mong ito sa iyong mga bunga ng pagpapagal, bunga ng iyong pag-ibig, bunga upang kami ay matuto, na gayon din kami ay mamunga ng tulad ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sa bawat iyong mga anak na narito. Batid mo, O Diyos, kung anuman ang kanilang mga nagiging karanasan ngayon. At alam mo rin kung ano ang laman ng kanilang puso at ipinagpapasalamat.
Alam namin, O Diyos, na nandoon yung pagkakaisa upang i-celebrate ang iyong kapanganakan. Ngunit dahil sa maraming mga pangyayari sa aming mga buhay, minsan, O Diyos, ay hindi namin nararamdaman kung ano nga ba ang gusto mong ipaiwatig sa amin. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nagpapakita at nagpaparamdam sa amin, tinuturo kung ano ang dapat naming gawin at kung ano ang nararapat, O Diyos, na gawin ng bawat mananampalataya upang magtagumpay kami sa mga nangyayari sa mundong aming kinagagalawan. Batid mo, Panginoon, na marami kaming mga pagkukulang. Marami rin kaming mga nagagawang hindi kaaya-aya sa kapwa. Kung kami man, O Diyos, ay nakakitaan ng hindi mabuting aksyon at nakarinig ng hindi mabuting pananalita, patawarin mo kami sa gabing ito, O Diyos, at nagsusumamo po kami sa iyo, na kung minsan hindi namin din nakokontrol yung aming pananalita, patawarin mo kami sa mga bagay na iyon. Salamat, O Diyos, sapagkat narito ang iyong mga anak na hindi nagsasawa, na sumasamba, nakikinig ng iyong mabuting balita. Dahil alam namin, Panginoon, na ito ang siyang nagbibigay inspirasyon sa amin, sa aming hakbangin, sa aming pagtahak, sa mundong aming kinagagalawan. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang temptasyon, dumating man ang mga problema sa buhay na ito, alam namin, Panginoon, kung paano namin kakaharapin, sapagkat nabubusog po kami sa iyong mga salita, sa aming pakikinig ng mabuting balita. Salamat, O Diyos. Mula sa ginamit mo sa gabing ito kay Ate Malo, sa kanyang ministry, sa kanyang gawain, at bilang ina ng tahanan, batid mo rin, Panginoon, na kung minsan dumarating din ang mga suliranin, salamat, O Diyos, pinapatatag mo siya. Salamat, O Diyos, at meron siyang kahinahunan. At patuloy, O Diyos, na maranasan niya ito at maipagkaloob, maipadama din, O Panginoon, sa kapwa nila lang at maging sa pamilya niya. Sa panandaliang aming pagtatapos ng aming pananambahan sa gabing ito, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, igawad mo, O Diyos, ang iyong gabay, kalinga, at higit sa lahat, Panginoon, ang matiwasay at mapayapa na pagpapahinga sa gabing ito upang sa kinabukasan, tataglayin namin muli ang kalakasan at ang panibagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, O Diyos, at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Amen. Ye Lord, we greet thee, born is happy morning, Jesus to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing, O come let us adore Him, O come let us adore Him, O come let us adore Him, Christ the Lord. Mga kapatid, kay Kristo ang mensahe ng buhay, ang regalo o ang pinagkatiwalang kahinahunan sa atin bilang bunga ng Espiritu. Humayo tayo nakasabay at kasama ng ating action and word na iyon. At dahil dyan, sumainyo nawa ang wagas at di magmamaliw na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na ating manlilikha, ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Hesukristo at ang ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa ngayon at magpakailan-kailanman. Amen at amen.